Ngayon pupuntahan natin itong kung saan yung dog and cat shelter dito sa Cavite, sa may 13 Martires. Ngayon, itong site na to is medyo liblib siya or sa looban pa. Ngayon, nagkaroon ng program itong United Architects of the Philippines kasi right now they have 200 dogs na nandito sa shelter nila. Ngayon, ito yung site. Papakita ko sa inyo and pupuntahan na natin siya. Nasalubong na tayo agad ng mga aso. Karamihan sa mga aso na nandito ay mga na-rescue mula sa kalye at mga inabandona na ng mga may-ari na hindi na sila kayang alagaan pa. Hi, I'm Joy Acosta, founder ng Sweet Pets Haven. Actually, and then si Ate Mercy, hands-on sa caretaker po natin. November 28, 2021. 2 years na po kami. Magti 3 years na kami sa November 28. Right now, we have 200, more or less 200 rescue dogs and more or less 50 rescue cats. First kasi na shelter namin sa Dasmariñas, sa Barangay Sampaloc 3. That time, 60 lang ang aso namin and 20 cats. Kaya lang, dumami ng dumami kasi ang dami namin nakikitang kawawa. Marami nagpapa-rescue. So, ang nangyari, pinaalis kami doon kasi umabot ng 90 yung aso namin that time. So, may time na binabato yung shelter namin. Siyempre, pag binato mo yan, mag-iingay mga aso. And then, may time na hinaharang yung rescue namin kasi ba't pa kami magdadagdag daw. Medyo mali din naman yung time na yun kasi wala kaming malipatan that time. Pinaalis kami, pinabarangay kami. So, lumipat kami, nakuha namin yung dyan. Barangay de Ocampo pa rin, pero City Land Subdivision. That time, nasa 150 na ang aso. Dumami ang bilis. Umalis naman kami doon kasi binenta yung lupa nung owner. So dito kami napadpad. Good day po. Ako po si Architect Annie Pujeda, UAP Area Vice President, and we are here right now sa Sweet Pets Haven. This is an ABA or Area B CSR na matagal na po namin na-conceive. Ang nag-inspire po sa amin para gawin itong project na to is, of course, nakikita naman po natin na marami talagang mga aso, mga pusa, mga strays, puspin, pusakal, yan po mga terms, askal, lahat pong yan. Ang motivation po namin is, sana po may mag-alaga sa kanila. Kailangan din po nilang kalinga na binibigay natin sa ating mga pet. Lumayo muna tayo kasi medyo maingay doon and yung mga tahol na aso, so baka hindi nyo po marinig. So sa site na to, meron silang mga kanya-kanyang cages, yung mga aso na naka-isolate. Kumbaga, ito yung may sakit or nakakahawang sakit, kaya naka-separate sila compared dun sa mga nakakawala. May mga cages na yung mga dogs na hindi pa sure kung ano pa yung ugali nila. Then meron din sila dito na parang quarantine area muna for the meantime if ever magkaroon ng bagong aso, magkaroon ng mga bagong pusa. So may mga pusa rin po dito. Dito muna nila nilalagay kung sakali may sakit man at hindi agad makahawa dun sa mga dati nang nandito. Pinaka-root cause ng problem is actually irresponsible pet owners. Kahit na po sabihin na natin na sila po ay mga ligaw, sila po ay may karapatan din na bigyan natin ng tulong. Kaya po ito nag-motivate sa amin na ang mga animals na to ay kailangan nating alagaan, kailangan natin ng aruga. Kahit na po sila ay walang mga amo, pero sa pagkakataon po ito, nagkaroon sila ng isang araw na nakita po nila ang pagmamahal ng UAP para sa kanila. Yes po, napakarami po namin dogs and cats na for adoption. Pero strict screening po yung ginagawa namin kasi hindi po namin sila pwedeng ibigay since nang basta-basta lang nirescue po namin sila sa labas na kawawa, abandon. Kaya napaka-strict talaga nung ginagawa namin. Ang dahilan namin kahit hindi na lang siguro ma-adopt, dyan na lang sa amin. Pero tulungan niyo po kami, mag-adopt po kayo and once na mag-screening po tayo, maraming mga questions like kung hanggang pagtanda ba kasama niyo to, maipapabet niyo po ba,
hindi niyo po ba palalabasin ng bahay na hindi kayo kasama para hindi sila mabuntis, makakakuha ng sakit, mga ganun po. Then for evaluation po yun. Ang second part po nito ay ang pagbibigay namin na kinonseive po ng Manila Centrum Chapter through Architect Migs Domingo. Magkakaroon po to ng floor plan para sa pet shelter, magkakaroon po ng mga cages na ima-manufacture po o ipa-fabricate. Kasama na po ang site development plan. So ang aim po namin kahit inot-inot ay ma-accomplish po namin yung pet shelter na to because yan po yung ultimate goal natin, makagawa po ng shelter, hindi lang po para sa tao kundi para rin sa mga animals po. Yun, very timely po no, na mai-discuss ko din yung lilipatan namin kasi as you can see po yung daan dito napakahirap. Although yung lilipatan po namin is mahirap din, malayo from kalsada pero yung sasakyan nakakapasok po so hindi po kami maglalakad ng ganito kalayo. Pababa, pataas, may tulay at maputik po dito. Pag umuulan, yung lilipatan namin sa Langkaan 2, talibdib po talaga kami and wala naman tingin ko magrereklamo sa ingay ng aso namin dahil sobrang looban na. Ang pinaka-primary talaga na kailangan ng shelter is yung dog food, rice, medicines, and supplements. Then, kailangan din po namin ng mga second-hand construction materials para ma-develop pa namin yung area nila, maging comfortable sila, hindi sila nakahiga sa lupa. Kasi minsan may nagbabash po sa amin, ba't ganyan? Lupa, ganyan, maputik. Pero explain naman po namin sa kanila. Salamat po sa Area B, sa B1, B2, B3, B4, B5. Ang Sweet Pets Haven po ay marami silang mga dogs and cats. 200 plus po yung dogs, 120 plus naman po yung mga cats nila. Pwede po kayong humingi sa kanila, wala pong bayad kung gusto niyo po mag-adapt. Meron pong mga magagandang mga tuta rito na nakita namin kanina. Mga pusa po na lambing. So instead po na bumili tayo ng may breed, sana po tangkilikin natin ang mga aspin, mga puspin na sila po ay mga magaganda rin naman sila. At hindi lang po dahil sa lahi ang nagpapaganda sa mga animals na to. Sana po ay makatulong tayo sa Sweet Pets Haven, pati na po sa mga iba pang mga rescue shelter na magbigay po tayo ng konting panahon para sa kanila. Salamat po. I'm Irvin Hendrickson D. Navarro, Chapter President of UAP Manila Centrum and Director of Area B CSR. I would like to thank everyone who supported this event, especially to our major sponsor, Boysen. Thank you, Sir Bobby Chua, Teen, Sir Eugene Dagdag, and everyone. Also to our donors, thank you for supporting this event. This event is not successful without you guys, especially to our volunteers who are here with us this morning. Thank you. Have a nice day. Ang pag-aalaga po ng aso at pusa and lifetime commitment po. Hindi po kapag cute na cute pa lang sila tuta, maganda pa lang sila, mahal na mahal natin sila, parati natin silang yakap-yakap. Pag tumanda na, nagkagalis ng konti, nagkasakit, iniiwan na po natin nililigaw natin sa kalsada, wag po ganon. Mahalin po natin yung mga aso natin at mga alaga natin kasi napaka-iksi po ng buhay nila. Ilang summer lang yung kasama yan, ilang Pasko lang. Mahalin po natin, bigay po natin yung best natin kasi yun nga, napaka-iksi lang po ng buhay nila. Maging responsible pet owners po tayo. Alamin po natin kung ano yung bawal gawin kasi may mga homeowners barangay na syempre may mga rules po sila. Alamin natin. Pero actually kahit hindi na rin kasi sa sarili nyo kung mahal niyo yung aso nyo, hindi nyo sila pababayaan. Thank you din. Thank you. And I hope po na maging continuing to na advocacy natin kasi po hindi lang po itong una't huling araw para sa kanila kundi ito po yung maging continuous na advocacy ng Area B na ipapasa ko sa susunod na Area B Vice President po. Happy 49th Anniversary UAP! Karamihan sa kanila ay hindi man pinalad na magkaroon ng permanenteng tahanan pero kami ay umaasa na marami sa kanila ang magkakaroon ng bagong pag-asa. Sa mga gustong tumulong ay nasa description po ang detalye ng Sweet Pet Haven. Muling paalala, maging responsableng pet owner po tayo at mahalin ang ating alagang hayop. Hanggang sa muli, Sweet Pets Haven. Explore to reach.